Hi, good morning. So, mag-share lang ako. Sino dito yung mga mananampalataya na ni Lord na may mga times na hindi nyo naiintindihan or yung Bible or parang hindi nyo naririnig yung boses ni Lord. Alam niyo po, hindi po kayo nag-iisa. So, pasensya na kung medyo maingay po kasi nandito ako sa may daanan. Nag-aantay po sa anak. Grabe. Kaya pala napaka-importante na lagi tayong lumalapit kay Lord. Kasi hindi natin alam kung meron ng mali sa sistema natin eh. Kasi 'di ba sabi nga eh sa salita niya na yung kasalanan yung nagpapabingi sa Panginoon at nagpapaiksi ng kamay niya. So, may mga times kasi na nagbabasa tayo ng Biblia, nagdadasal tayo, pero parang hindi natin marinig yung presence niya. So, sino relate? Alam ko, marami nakaka-relate dyan. Kasama na ako. Pero, alam niyo ba na kung inaakala mo na wala kang kasalanan na nagawa, kasi nga wala kang inaaway na tao or alam mo yun, wala kang ginagawa ng di maganda sa physical, kung akala nyo dun lang nababound yung kasalanan, eh hindi po, nagkakamali po kayo. Actually, yung pag-iisip mo ng di maganda sa kapwa, kasalanan na yun eh. And yung hindi mo pagtitiwala sa Panginoon, kawalan mo ng pagtitiwala kay Lord sa mga bagay na alam mo yun, na hindi mo maintindihan. Diba sabi niya sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart, mind and soul, and lean not on your own understanding. Kasi nga may mga daan na akala natin eh okay, pero dead end pala. So ayun, so ibig sabihin kung kumari akala mo titiwala ka sa sarili mong kakayanan at hindi sa parang guidance ni God. Kasi kung minsan yung guidance ni God parang may uncertainties, hindi mo alam kung magwo-work pa or hindi mo alam kung anong dulo. Kapag pala nagtiwala ka sa sarili mong kakayanan, parang nawalan ka na ng tiwala sa Diyos. And isa rin pala yun sa kasalanan, yung kawalan ng pagtitiwala sa Panginoon. And actually, nag-isip ka lang ng di maganda sa kapwa mo kahit hindi mo sambitin. Sa isip mo at sa puso mo, nagkakaroon ka na ng kasalanan. Kaya pala, ang sabi ng Diyos, di ba sabi niya yung sa bagong tipan, ang pagpapatawad is 77 times 7 if I'm not mistaken. So, ganun kadami. Kasi ganun niya tayo kadami na ganyang beses tayo pinapatawad ng Panginoon within the day. Diba? Kaya nga kinukumand niya tayo na magpatawad tayo. Diba may nagtanong parang sa bagong tipan na ilang beses ba magpapatawad sa kasalanan? So, ang sagot ng Diyos 77 times 7. So, ganun kadami, diba? So, kung kunwari, yung mga nagawa mo lang na kasalanan physically na obvious, yung hihingan mo ng kapatawaran. Ano na ba yun? Around 499 times na ba yun a day? Di ba hindi? So, ayun nga. Kahit pala mag-isip ka ng di maganda sa tao or husgahan mo yung tao, sa isip mo pa lang, hindi mo pa sinasabi ha, hindi mo pa kinukumpronta yung tao na yun, nagkasala ka na sa kanya. So, ganon kaimportante yung everyday na paglilinis natin through prayer sa Panginoon. Kasi hindi mo naman lagi masasabi dun sa tao na yun na, kunwari, nag-isip ka ng di maganda sa tao na yun, kakausapin mo na, uy sorry ha, nag-isip ako ng di maganda sa'yo. Uy sorry ha, naisip ko kasi ganito ganyan. Parang nahusgahan mo na siya sa ano niya. Maraming beses na hindi natin magawa yun. Although, nagagawa din natin paminsan-minsan sa mga kakilala natin, kaklose natin. Pero may mga times na hindi natin nagagawa yun. Kasi, for example, di natin kakilala yung nagawa natin ng di maganda or naisipan natin ng di maganda. For example, dumaan lang or nakasalubong mo lang. So, there are no chance na makahingi ka ng sorry sa tao na yon, 'di ba? Kasi wala kang contact eh. Kaya nga, sa Diyos ka na lang talaga ihingi ng kapatawaran. Kaya pala, yung prayer, ang parang sequence niya is diba, adoration. Sasambahin mo muna si Lord. Sunod, confession. Hihingi ka ng kapatawaran kasi ibababa mo yung sarili mo. Walang araw na wala tayong nagagawang kasalanan. Every day, nakakagawa tayo ng kasalanan. Even if hindi obvious yung mga kasalanan na nagawa natin. Every day, makasalanan tayo. So, yun. Tapos, diba, after ng confession, Thanksgiving, magpapasalamat tayo. Kasi, parang act ng pagpapakumbaba mo na rin yun sa Panginoon eh. Kasi,
'Di ba? Tayong mga tao, mas masarap bigyan yung taong mapagpasalamat, 'di ba? Kumbaga dito sinusukat ng Panginoon, gaano man kaliit or gaano man ka simple yung pagpapala na binigay niya is thankful pa rin tayo. Kumbaga we have to be thankful kahit na kunwari hindi bongga yung blessing mo, like kunwari kasi yung iba actually kasama na ako dun eh. Yung iba sinusukat yung pagpapasalamat sa laki ng pagpapala. Pero recently naisip ko kunwari sa pagbibigay sa Panginoon, pag-iisa po. Kapag bagong Kristiyano ka, hindi isip mo pag magta-tithes ka, hindi, kumbaga, i-multiply ni Lord financially, di ba? Pero, natutuwa ako kasi parang feeling ko tinutulungan ako ng Diyos na lumalim pa sa pananampalataya. Kasi, ewan ko kung pero, pakiramdam ko, ang Diyos ang nagpaisip sa akin nito, na kapag nagbigay, kuwari nag-offering ako sa simbahan. Parang para sa akin, yung makapanatili pa rin ako sa presence niya sa kabila ng lahat. Blessing na yun. Kumbaga, parang pinaisip ni Lord na parang yun na yung, kumbaga, mas mahalaga yun, yung makapagpatuloy ako sa kanya over sa financial blessing. Although, talaga naman na kayang-kaya ng Panginoon na mag-bless sa atin financially. Kayang-kaya niya yun kung kalooban niya. Pero may mga times talaga na hindi niya binibigay yung financial blessings, di ba? So ayun, parang naramdaman ko na pinapalalim ako ng Panginoon doon kasi pinaisip niya sa akin na yung makapanatili pa ako sa harap niya sa spiritual journey ko, kahit ang daming spiritual warfare, kumbaga mapagtagumpayan ko yung spiritual warfare, sapat na yon na return sa pagbibigay ko financially sa simbahan. Yung alam mo yun, makatayo pa ako sa church, makapagpatuloy pa ako sa pagdalo sa mga sa fellowship, kahit na may mga pagsubok. Tapos kahit na sinusubok ako spiritually ng kaaway, at ang daming mga taong ginagamit para subukin ako. Yung makatayo lang ako sa harapan niya, sapat na na-return yun over sa sa financial blessing or sa return na ine-expect ng marami kapag nagbibigay ka ng tithes and offering. So, yun. So, kumbaga it's more on spiritual. So, ayun, bali yung pagkilos sa akin ng Panginoon, it's more on spiritual talaga ngayon. And, ayun nga, hindi porket na wala kang obvious na kasalanan na nagawa, as in physical na kasalanan na nagawa, sinless ka na. Kaya pala, ang requirements ni Lord para makapunta ka ng langit is hindi yung mabait ka. Hindi yung yung parang wala ka namang ginagawang krimen sa mundo. Tahimik ka lang, ganyan. Kasi, pwede ka maging tahimik pero nag-iisip ka ng di maganda sa kapwa mo. For example, sabihin mo yung kapwa mo na lalaitin mo sa physical na itsura niya. Sa isip mo lang, hindi mo sinasabi. Nagkasala ka pa rin, di ba? So, tapos kunwari, yung nag-isip ka ng di maganda sa kapwa mo, parang pinagbintangan mo siya. Pero hindi mo sinalita or sinabi. Or hindi mo kinumpronta yung tao na yun. Diba? Nagkasala ka pa rin kasi sa isip mo. Kaya, mabuti na lang talaga, hindi kasama sa requirements ni Lord yung na maligtas, yung mabait ka lang. Buti na lang talaga, ang requirements talaga ni Lord is yung talagang tumanggap kay Jesus bilang tagapagligtas. At ayun nga yung sabi niya nga sa kanyang salita, magtiis hanggang wakas ay maniligtas. Kasi kaakibat ng pagtanggap mo kay Lord is yung spiritual warfare talaga. Kasi aagawin ka talaga ng kaaway. Kasi biruin mo, pag mamay-ari ka niya dati, tapos nung nakahanap ka ng way para makalaya sa kanya, gusto niya maging alipin ka niya ulit. Para pagdating ng araw, may kasama siya sa impyerno. So ayun. So, ayun, bali talagang kapag pagdating sa kasalanan talaga, hindi yun nababound sa nagawa mo lang physically. Kahit sa isip mo nagkakasala ka. So, ayun. Ayun lang po. So, sharing ko lang habang nag-aantay ako sa anak ko dito sa school. God bless. Maingay po yung video kasi nandito ako sa may highway, nakapark. Bye po.